Panginoon. Yan. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng paggunita sa sa mahal na araw, sa Lent. Alam niyo ho, marami ho tayong gusto na mahalin, di ba? Yung mga mahal natin. Pero may pagkakataon na ayaw natin ang mga mahal, lalo na pagkabilihin. Pero ngayon ay mahal na araw. At doon sa mahal na araw, isa doon yung unang linggo. At pagkat yung unang linggo, yun yung palaspas, di ba? Tapos yung kinalulisan, ito na yung pumasok si Jesus at naglinis ng templo. Okay. Dalawang beses ang pumasok doon. Yung una, yung nagsigawan yung mga tao, may palaspas. At pangalawa naman ay yung naglinis siya. Dalawa ho ang paglilinis ng Panginoong ginawa sa templo. Yung una, yung doon sa Book of John, na makikita natin si Jesus Christ, nilinis niya yung templo. Then 3 years after, ay naglinis muli siya ng templo. Si Jesus pala mahilig ding maglinis. Mahilig ding maglinis ang Panginoon. Okay. So, turmoil in the temple. Pag sinabi nating turmoil, di ba, disorder, may confusion, may kaguluhan, di ba? At dito, makikita natin yung tatlong obvious. Okay? Merong ignorance sa mga tao kung sino si Jesus. Sabi ron, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowd answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." So, yung pagkakilala nila sa Panginoon ay hanggang propeta lamang o isang mangangaral. Pangalawa, makikita natin yung mga irregularities sa templo, di ba? Makikita natin yung irregularities sa templo. Merong money changer, tapos may dove sellers. May mga nagtitinda ng mga kalapati, at hindi ho ito kalapating mababang lipat, talaga ho itong mga kalapati na iniaalay sa templo, no? Yung money changer has set up commercial operation of buying and selling within the temple. Yun po ay nagko-contradict sa purpose ng temple as a house of worship, a house of praise, a house of prayer. No, makikita ho natin yung sa verse 13. Yung mga dove sellers naman, they sold animals to the people. Ito po ay nagsimula as a service and convenience para sa mga bisita. Kasi nga po, nung panahon na ito, maraming mga Israelita nanggagaling na sa ibang bansa, at napakahirap naman na manggagaling ka sa ibang bansa, may dala-dala kang tupa o yung mga iaalay mo sa templo. Nung panahon na ito, pag sila ay nag-aalay sila ng bato-bato, nag-aalay sila ng dove, nag-aalay sila ng tupa, o para doon sa kanilang kasalanan, no? At para sa convenience at service na rin sa mga tao, naglagay ho sa labas ng templo, labas ho muna ng templo, ng mga hayop na kung saan to pwedeng ialay. Subalit dumating ang panahon na it turned out to be a lucrative business. Naging business na siya. And then with connivance with temple workers na nagche-check kung pasado yung mga hayop, siyempre pagkagaling sa labas, ang sasabihin nila, hindi pasado itong tupa mo. Kung gusto mo na matanggap yung iyong alay, you go to accredited temple shop. So medyo nag-level up na, may mga accredited na sila na, no? So ito ay racket, no? At nakikita rin natin doon, yung mga leaders ay indignant. They are outraged and annoyed
kung doon sa pagtanggap ng tao kay Jesus. No, lagi natin tatandaan, ang sabi ni Jesus Christ sa John 18 verse 37, those who side for the truth will listen to Him. Kung ikaw ay gusto mo ng katotohanan, makikinig ka sa Panginoon. Okay. Para mas maunawaan natin, tingnan natin itong temple plan. Okay. Ito pong area na ito yung talagang templo. Ang nakakapunta dito po, yung area na nilinis ng Panginoon, ang tawag doon ay Court of the Gentiles. Sa mga Hintil ho yun. Tapos, meron naman yung Court of Women, mga babae lamang po yun. Doon yung beautiful gate, di ba? At pagkatapos doon, merong area na kung saan nakapasok lamang ay mga priests at yung mga tao, mga Hudyo. Okay. So, makikita ho natin dito na ito po yung katuparan doon sa Isaiah 56 verse 4 and 8 o doon sa sinabi sa Mark 11:17 na yung house ni God ay gagawing house of prayer for all nations. So, ito po yung pagpapakita ng pagbukas ng Panginoon sa mga hintil. Dito sa lugar na yan, pwedeng sumamba yung mga hintil. Ngayon, dahil naroon sila, doon nagtitinda, so yung amoy ng mga hayop, yung kalansingan, yung tawaran, di ba, ng pagbenta, ay nangyayari. At sa palagay nyo kaya, makakapanamba ka sa Panginoon sa kalalagayan ganoon? So, hindi, no? So, ito po yun, no? Hindi ho dito hindi ho sila dito nagtinda. Nung una, nagtitinda sila doon sa labas, pero yung panahon na yan ng Panginoong Jesus, nandirito na sila mismo. Ito pong area na ito ay missionary area. Ito yung pinaka-mission area nila. Now, naging merchant areas. Naging areas na ng mga merchant, no? So, ito po yung design niya na kung saan magiging house of prayer, yung for all nation yung templo. Pero hindi nga nangyari dahil sa mga tao na ito. Lagi natin tatandaan na ngayon sa ating kapanahunan sa New Testament, tayo po ngayon ay templo ng Panginoon. Sa Panginoon ho, sabi sa Galatia 3:28, wala ng Grego, wala ng Hudyo, lahat ho tayo ay kabilang sa iisang katawan ng Panginoong Jesus. Amen ba ron? No? Tingnan ho natin yung irregularities in the temple. So, the commercialization of religion. Atin pong tutukan itong mga irregularity na to, no? Yung commercialization of religion. Lagi natin tatandaan na ginawa yung templo na yon upang ang tao ay makapanambahan. At kung ang panambahan o pook na kung saan ka sasamba ay magiging pook na commercial, maraming tinda, nagtitinda doon sa loob, di ba? No? Ay maaring maging iba na ang dahilan ng pagpunta ng tao. Okay ba yun? No, yung ganansya, yung kita, ay paano na pagka may utangan? Baka sa susunod hindi na dadalo dahil hindi pa ako nakabayad kay kapatid, baka kasi din. Yung isa naman ay sana naunawaan natin ito kung bakit may mga pagkakataon sa mga gawain ay ina-avoid natin na mayroong commercial activity doon sa puok, panambahan, hindi para sabihin na hindi tayo pwedeng magnegosyo, kundi inilalagay lamang sa lugar dahil maaring maging dahilan iyon ng hindi pagkakaunawaan ng kapatiran at nagiging patiran. Diba, alam niyo yun, napapatid ka na dahil sa Oo, lalo na pag sinabi,
magpatawaran kayo. Akala mo naman, pinatawad ka, pati utang mo. Pinatawad ako na. Iba na ho yun ha, usapan na yun. Kung meron man dito, nak at pipipip, baka makasagasa at naway tamaan. Hindi naman. Naunawaan ho natin na yung merong aspeto ng buhay natin na higit pa sa mga material na bagay. Kaya tayo na pumupunta sa puok sambahan para sumamba at manalangin sa Diyos na buhay. Amen. Amen ho ba ron? At nawa nauunawaan ho natin yun, no? Kaya may irregularity sa templo, nagkaroon ng commercialization. At ang sabi nga po sa nabasa ko, yung pinaka-head o yung pinaka-CEO noong mga establishment na yon ay yung si Chief Priest Anas. No? Ayan. Yun din ang dahilan bakit, halimbawa sa amin, no, sa Pilipinas na lang, di ko na sasabihin dito sa Pilipinas, kasi pastor kami, marami sa aming magre-recruit ng mga multi-level marketing. Pastor, gano'n. Tapos hanggang, ililibre ka namin, pastor. Ang gusto lamang nila, kasi nga may membro ka, dahil ka pastor, pakikinggan ka at marirecruit mo. Ngayon ang problema doon, gagamitin mo ang position mo for your personal gain at yun po ay hindi akma sa isang lingkod ng Diyos. Nakukuha niyo ho ba ron? No? Oo. Kasi marami nang nalugi sa amin dahil hindi tumatakbo yung dahil hindi talaga namin magawa yun. Kasi pag inilagay ka ron ng Lord at ang Panginoon ang pangunahin mo, dapat hindi mo gagamitin ang iyong posisyon para ka mag-gain personally in expense ng iba. Nakukuha ho natin yun. At ganun ho yun, no? Pero kung produkto naman, okay lang. Hindi, kung bibili ka lang naman di ba? Pero yung influence kasi ng leadership, ganun din naman sa politika. Di ba? Lalo na ngayon sa Pilipinas, ang dami ngayong mga na-born again na mga kandidato. Talagang tatanggap yun, di ba? Sabi niya, kung tumanggap na yan, isuportahan na natin. Hello? Kaya nagkakaroon ng corruption doon Di ba? Pinapangakuan, tapos binibigyan ng lupa, ng gobyerno, at doon ho pumapasok. Hindi ho ibig sabihin na as a church, hindi tayo makikialam sa politika. Bilang pastor, ang unang, kami po ay tinray na ang pangunahing gawain ng isang mangangaral ay bigyan ng gabay ang parokyano o yung mga miyembro. Pero kung ituro sino ang iboboto, sino ang hindi iboboto, yun ay hindi, sa tingin ko personal ito hindi ito dapat gawain. No? Kasi gagamitin mo na yung impluensya mo para yung isa ay masway at pumili ng isang kandidato. No? Yun po ay isa sa pinag-aaralan sa ethics ng pangangaral, na hindi mo gagamitin yung pulpito para may maitulak lamang na kandidato mo, kahit kamag-anak mo pa. Kasi ministro ka ng lahat at hindi ng iilan. Nakukuha ko natin, no? Yun. Kaya kung meron kayong kandidatong gusto at at kung makikita ninyo as much as possible, di nga ako nagla-like o kasi personal ninyong decision yun Di ba? Oo. Alam niyo ba, may mga nahati na church, nag-i-split dahil sa kandidato. Tapos, tanungin mo, anong pagkatapos nyo? Hindi na sila magkabati dahil natalo yung isa. Pareho naman talo, di ba? Ang pinakamahirap pa, sasabihin pa, ito, pinropesay to ni tapos hindi nanalo. Meron na naman nga
Pinumpisay na mananalo na na vice president. Tumakbo yung bishop. Nawala yung namatay yung presidente niya. Ngayon, ewan ko, ang hirap talaga. Hindi na natuto no? Kasi nga pumapasok doon kasi ang laki ng pera pag ikaw'y kandidato, ang daming diba? Meron ng malaking pastor na tumakbo tinawag daw siya ng Diyos. Ewan ko na lang kung ano sa pagkatawag, bakit mahirap mag-name pero sige na lang. Naupuhan niyo ho ba na yung pangunahin ng gawain ng templo at ng mga manggagawa sa templo ay ang pag-uugnay ng tao at ng Diyos. Amen. Amen? Amen. At kahit sino pang ilagay ng Panginoon, lagi natin tatandaan, no? Ang sabi doon sa Daniel chapter 2 that God is the one who remove kings and places kings. Ang Diyos ang naglalagay. Hindi mo tayo. Kahit anong papropesiya mo, mag-fasting ka pa, ano ka pa, di ba? Ang Diyos pa rin ang naglalagay. Ang pangunahing gawain ng ministro ay ituro na dapat ang piliin mo ay makatiyos, di ba? May takot sa So, mag-move tayo ron, no? Merong commercialization of religion ng panahon na yon. Okay? At ngayon nga ay ganun pa rin. Iba na lang nga, no? Halimbawa, yung pagsulat ng libro, no? Ay ginagawang pagka-member ka, dapat ikaw ay bibili ng sinulat ng iyong guro o ng iyong pastor. Hindi siyempre, meron ka na kagad market. Hindi mainam yung ganoon. Okay. Tapos yung low emphasis on mission. Bakit low emphasis on mission? Let us remember that they set up in the Gentile court. Yung Gentile court became a commercial area. So what they were saying was that Gentiles were second citizen, that before there was a place for them for worship, yet now they use it for commercial purposes. So very, very low ang emphasis sa mission. Kasi kaya nga inilagay doon para abutin ang mga hintil. Para may pagkakataon na maka-enter sila sa templo at malaman nila, maunawaan nila na meron lamang iisang tunay na Diyos at yun po ay ang Diyos ng Israel. But the presence of this religious market turned many sensitive Gentiles away from the witness of Israel. The court of the Gentiles was used for mercenary business, not missionary business. Kaya nga yung pinag-uusapan, lalo na sa morning, my father's business. Okay. Pangatlo, the misuse of power and position. Okay. Bakit tinawag ni Jesus Christ na den of thieves? Dahil nga po yung place where thieves hide, ang tawag doon ay den. Yung doon nakatago. At maaaring nakikita natin yung tinatawag na bilihan o yung marketplace. Pero yung business na nakapailalim doon ay hindi hayag. Katulad nga nung sinasabi ko kanina, yung doon sa templo, merong mag-check ng mga animal na isa-sacrifice. Kung yung animal na yun ay hindi galing doon sa tinatawag na accredited, o hindi pa pwede sabihin, hindi ito pasado. Umano ka. Palitan mo. Ngayon, wala kang pambili. Pumunta ka roon sa labas. Meron doon bilihan ng may mga bumibili roon. Pagbibili mo ngayon ng mas mababa para bumili ka at yung ship mo mataturn na lang sa dog. Kasi wala ka ng pambili. Tapos yung money changer, katulad ng mga bankero na pwede nilang itaas at ibaba yung palitan. So sila yung nagde-determine.
No? So, ang daming prophet, no? Kaya nga sila may prophetic ministry. Prophetic ministry. The misuse of power and position. Okay? At dahil doon, nagkaroon ng cleansing. At sabi ron, Jesus entered the temple and drove out all who were buying and selling. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Dito, kung babasahin natin yung 21 na yon, meron hong two acts of judgment. First is the cleansing of the temple, and second is the cursing of the fig tree. Diba yung fig tree, kinurse ni Jesus Christ? Yung dalawang act po na yon ay nagpapakita na nag-fail ang Israel. Yung cleansing of the temple ay dahil nga ang Israel ang may hawak, no, o yung siya yung may pribilehiyo na maging sentro ng panambahan. Pangalawa, yung fig tree naman ay sumisimbolo sa bansa mismo. Okay, yung kanina spiritual, yung isa ay yung buong bansa. So yung fig tree was symbolized, the nation Israel was symbolized by the fig tree. Una, yung temple, marumi. Pangalawa, yung fig tree ay walang prutas, fruitless. So merong corruption and may outward fruitlessness. No? May inward corruption, spiritual corruption, and merong outward fruitlessness ng Israel. Bakit ho? Kasi nga ang baba nila ng tingin sa ibang tao, no? Naging exclusive sila rather than inclusive. Kasi exclusive ka, kami lamang ang pinili. Ang Israel ay pinili para maging missionary nation. Na sa pamamagitan nila, mapagpala ang lahat. No? Gaya din naman natin. Tayo pong lahat ay pinili, hindi para lamang para sa atin, kundi para malaman din ng iba yung kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Amen. Amen. Doon, kung tayo po ay nagiging inclusive, ibig sabihin, hindi tayo, ito medyo, baka ma-misquote ako, yung non-discriminatory o sinners-friendly. Diba? Merong child-friendly, sinners-friendly, diba? Na friendly tayo, meaning, hindi man natin approve sila, pero inaabot natin sila. Hindi yung hindi natin sinasarahan ng pinto at sinasabing wala na kayong pag-asa. Dahil sa totoo lang, bawat isa ay merong lugar sa Panginoon at walang makasalanan na sasabihin ng isang tao na napaka-makasalanan siya na hindi siya tatanggapin ng Panginoon once siya ay nanumbalik sa Panginoon. Walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kung kasalanan man natin ay katulad ng barko, ang pagpapatawad ng Panginoon ay isang karagatan. Amen. Amen ba, Lord? Amen. At ganun po yung pinapakita rito. Kaya kiniklas ng Panginoon, Jesus drove out those who drove away the Gentiles. Lagi natin tatandaan, no? Yung templo na yon, yung lugar na yon para yun sa mga hintil eh. Yung lugar na yon para yun sa mga gustong manumbalik sa Diyos. Yung lugar na yon para sa mga seekers. Yung lugar na yon para sa mga naghahanap pa. Maaaring hindi pa sila fully converted, pero nandoon sila sa area na yon ng paghahanap. Yun yung lugar na yon, no? Pero dahil sa ginawa nga ng mga leaders, ay they drove away the seekers. Amen pa ron? No? At nawaho, wag mo tayong gano'n. My house will be called a house of prayer for all nations. Okay. Ngayon, yung sinabi ni Jesus Christ, when Jesus called the temple my house, He is also affirming that He is God. Nung sinabi niyang my house, He is also affirming
He is God. When he called it my house of prayer, he was quoting Isaiah 56 verse 7. The entire Isaiah 56 chapter ng Isaiah denounces the unfaithful leaders of Israel. Yung Isaiah 56 po, talagang dinidenounce yun, yung Israel, yung leadership ng Israel, yung corruption doon sa religious system ng mga Hudyo. At dito ho, makikita ho rin natin kung paano yung zeal ni Jesus Christ sa kanyang bahay. Masasabi niya yung bahay niya dahil siya ay Diyos. Amen ba? My house will be called a house of prayer. Tingnan mo natin yung result. No? Sa verse 14, nagkaroon ng healing. Di ba? The blind and the lame came to him at the temple and he healed them. Nagkaroon ng healing. Pangalawa, nagkaroon ng praise. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did and the children shouting the temple area, Hosanna to the Son of David. Ngayon, yung salita o yung praise na Son of David, ito ho ay pagpapakita na itong mga bata, hindi lamang sila nagpupuri dahil may gumaling, nagpupuri sila dahil nakilala nila na ito ay hindi lamang propeta, kundi siya ay Messiah. Dahil maraming po pwedeng maging propeta, pero iisa lang yung Son of David. Ang Son of David, siya po yung Messiah. Amen. Kaya nga kung sinabi natin kanina, ignorance ng mga tao kasi ang alam lang nila si Jesus, isa lamang sa mga mangangaral. Isa lamang siyang propeta galing sa Galilee. Isa lamang siya sa mga mahuhusay na tao o mga ngaral. Isa lamang siya ron. Pero yung mga bata, ang declaration nila, Son of David. Ano ibig sabihin? Ito yung Mesias. Ito yung Mesias. Ito yung tagapagligtas. Isa lamang ang Mesias. Isa lamang tagapagligtas. At yung revelation pa ibinigay sa mga bata. Amen? May nagtanong sa akin last week, Pastor, kumusta yung children ministry niyo rito? Sabi ko, wala na. Walang nagpo-produce ng children. Isa lang. Oh, yun. Buti nga may children. Ay, isa pang children. Padalangin natin, dumami. Magkano ng children ulit. Kasi siguro nakita yung picture dun sa JC. Kaya nagtanong. Ma'am? From the lips of children and infants, you have ordained praise. Ano makikita mo natin dito? Once na na-remove pala yung obstacle, no? Kasi yung kalakaran noon, ang pinapaboran lang na yun yung may kaya. May kayang bumili, may kaya, no? Pero paano yung mga may sakit, may hirap? Hindi na sila makakapanambahan dahil wala silang pambili. At dito makikita ho natin yung puso ng Panginoon na sa pag-abot sa mga nangangailangan. No? Once na na-remove yung obstacles between people and God, nakita natin yung result. No? Nagkaroon ng kagalingan, nagkaroon ng pagkaunawa, nagkaroon ng revelation, nagkaroon ng praise. Na-recognize who Jesus is. He is the Son of David. More than a prophet, He is the Messiah. At sa paglilinis po ng templo, maaaring makita natin yung sila noon, o yung sistema nila noon. Pero pwede rin tayong makot doon sa ganung sistema. No? Meron ng iba, di ba, sinabi ko na sa inyo kanina, meron iba na nakot sila sa sistema na kung saan yung mismong religious leaders ay nag-anoint na o nag-ano na, no? Yung dumidikit na sa mga hari at reyna ng kapanahunan ngayon. Para saan? Para sa pabor? Para sa donation? Para sa... Hindi. Hindi kasi dapat maging gano'n. Lagi natin tatandaan,
Kaya tayo nananambahan. Dahil unang-una, lahat tayo ay tinawag ng Diyos sa panambahan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hindi siya naghahanap ng sasamba sa Kanya para makabenta at kumita. Hello? Wala nang ka-amen. Nakuha mo natin, no? Ngayon, hindi ibig sabihin yun na pagka mananampalataya ka na, hindi ka na mag-i-involve sa business, but do it in proper place, in proper areas, di ba? And then, hindi ibig sabihin yun na hindi ka naboboto, hindi ka na ano, kundi, lalo na kung ikaw ay leader, ay gamitin mo no, yung tama na ang leader ay gumagabay, hindi nagdidikta. Hello? Diba? Yung nagdidikta kasi, buto mo kasi kung hindi, pupunta ka sa MPM. Di ba? Mayroong mga ganon eh, di ba? Kasi nga dahil ang kaisipan ay inclusive, no? Maaari kasi ikaw ay may nakikita sa isang tao at yung isa meron din nakikita. At kung magiging partisan, magbabanggaan kayo, makakalimutan ninyo na ang pinakamalaki ninyong pagkakaisa ay parehas tayo anak ng Diyos. At tayong lahat ay citizen of heaven, ay yung citizenship natin, una ay sa langit. Amen ba? At unahin mo natin yung unahin ng kaharian, lahat ay, at ganoon din ang prinsipyo sa lahat ng bagay. At nawa ho, ang dalangin ko na sa ating pagpunta rito, patuloy po tayo na yung puso natin ay para sumamba sa Diyos na buhay. Manalangin sa Diyos, magpuri, at habang nawawala yung mga balakid, naroon naman ang pagtugon ng Panginoon. Maring hindi kagalingan ang kailangan natin. Ano man yung pangangailangan na yon, may pagtugon ang Panginoon. Once na, lalo na't nawala yung mga balakid. Tinanggal at nilinis ng Panginoon yung templo para mawala ang balakid, para mawala yung hadlang na pumipigil sa mga hindi mananampalatayang lumapit sa presensya ng Panginoon. At nawa ho, tayo rin po nawa, ay hindi makakitaan ng mga balakid, kundi makita na ang Diyos pala ay kayang tumanggap anuman yung ating nakaraan, anuman yung ating kalalagayan, at lahat ay po pwedeng lumapit sa Kanya. Yun po ang ibinigay ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kaligtasan ay para sa lahat, at lahat po ay Kanyang inaanyayahan. Lahat ng napapagod, lahat ng nabibigat ang dubha ay lumapit sa Kanya. Tayo po'y panandalian lumapit sa Diyos at tayo po ay Panginoon, sa hapon na ito, O Lord, sa aming paggunita ng iyo kong ginawa sa krus ng Kalbaryo sa ikatlong linggo ng Lent, ng mahal na araw, dalangin po namin, O Lord, na katulad po ng templo, linisin niyo po kami, O Diyos. Ano mang bagay na hadlang, O Lord, upang ikaw ay masamba namin, upang ikaw ay mapapurihan namin, dalangin namin na linisin niyo po. At dalangin din po namin, O Lord, na patuloy niyo po kaming gawing daluyan ng mensahe ng mabuting balita. Hindi namin makalimutan na once, Panginoon, ay naligaw din kami at marami ring tao, Panginoong, naliligaw at nais mong palapitin sa iyong harapan. At dalangin po namin, O Diyos, patuloy po, Panginoon, yung apoy ng pagmamahal, apoy ng pag-ibig mo ay dumaloy sa puso't isipan ng bawat isa, at ito po ay makahawa sa mga taong nakakasama namin. Dahil alam po namin, O Lord, kung papaano binago niyo yung buhay namin, kung papaano noon
ay binago nyo rin ang mga tao, tinugon nyo ang kanilang mga panalangin, ay ganun din po, tutugon kayo sa mga pananalangin at babaguhin nyo po ang bawat isang lumalapit sa inyo. Panginoon, maraming salamat po, O Lord. At nawa, Panginoon, patuloy po namin ma-appreciate ang pagiging templo namin ng banal na Espiritu sa kapanahonan nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.